Ilan sa mga economic leaders uuwi na ngayong araw matapos dumalo sa kanilang huling sesyon kaninang umaga sa PICC. Si Jade Miguel mag-uulat live. Nakatakda na ngang umalis sa ating bansa ang ilang APEC economic leaders sa pagtatapos ng APEC meeting. Bandang alas 6 ng gabi, umalis na nga sa ating bansa si Chinese President Xi Jinping. Sa parehong oras din umalis si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at Thailand Prime Minister Prayuth Chan-o-cha. Dakong alas 7 ng gabi naman nakatakdang umalis si Vietnam President Truong Tan Sang. Habang alas 8 ng gabi lilisan sa NAIA Terminal 2 si Chilean President Michelle Bachelet. Alas 11 naman ng gabi aalis sa NAIA Terminal 1 si Peru President Ollanta Humala. Samantala, ang APEC meeting din ang nagsilbing lugar para iparating ng mga pinuno ng bansa sa Asia-Pasipiko ang kanilang mga nais isulong at maiaalok sa mga miyembrong bansa ng APEC sa aspekto ng ekonomiya. Sa China, matatandaan natin na hinikayat ni Chinese President Xi Jinping ang lahat ng mga miyembrong bansa ng APEC upang isulong ang mas bukas na pakikipagkalakalan. Hindi rin daw niya babaguhin ang kanilang polisiya hinggil sa foreign investment na papasok sa kanilang bansa. Isa naman si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong na anak ng pinakaunang Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew sa mga kabilang sa serye ng bilateral meetings. Bagamat hindi kabilang sa mga nagsalita sa APEC CEO Summit si Thailand Prime Minister Chan-o-cha, inasahan naman ng kanilang pamahalaan na kabilang sa mga isusulong ni Chan-o-cha ang quality growth, structural reform, pag-develop sa micro, small and medium enterprises at sustainable na mga komunidad. Napabalita na sinusuportahan ni Chan-o-cha ang pag-aaral hinggil sa Free Trade Area of the Asia-Pacific na isinusulong ng Trans-Pacific Partnership at kabilang sa mga pinag-usapan ng APEC Business Advisory Council o ABAC. Sa Vietnam naman, isang kasunduan na magpapatindi ng alyansa ng Pilipinas at Vietnam ang pinirmahan na magpapalakas ng strategic alliance at maritime cooperation ng dalawang bansa. Pagkakapantay-pantay naman ang isinulong ni Chilean President Michelle Bachelet na itinuturing niya na mahalaga para maging isa ang hangarin ng mga bansa sa APEC tungo sa kaunlaran. Kabilang din sa kanyang ipinaglalaban ay ang pag-i-invest sa human capital, fiscal reform at karagdagang pondo ng bawat gobyerno sa edukasyon. At huli dyan ang Peru na siya namang mag-host ng susunod na APEC meeting sa 2016. Ito ay formal na tinurn over na ng Pilipinas kahapon sa ginanap ni APEC CEO Summit sa Makati. Ayon sa susunod na ABAC chair ng 2016 na si Juan Rafo, isa itong malaking oportunidad sa Peru. Samantala, Aljo, si sentro naman ang tema ng APEC 2016 na gaganapin sa Lima, Peru sa inclusive business. Pag sinabi nating inclusive business, bibigyan ito ng mas malaking papel ang pribadong sektor upang maresolba ang mga kawalan ng trabaho para sa mga mahihirap na mamamayan sa buong Asia-Pasipiko. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa International Media Center sa World Trade Center para sa APEC 2015. Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Jade Miguel!